Pagkaraan ng isang buwan, ipinakita ni Kunan sa mga propesor ang pinakabago niyang imbensyon. Ipinaliwanag niya na isa itong manikang daga na walang balahibo na ginawa niyang yakapin ng mga kliyente habang natutulog. Ginawa niya ito dahil may ilang nagsabi na kahit sa kanyang waterbed, nahihirapan pa rin silang makatulog kung wala ang tamang uri ng unan. Kaya nais niyang solusyonan ang problemang iyon. Tinanong niya ang mga propesor kung nais nila itong subukan, ngunit magalang na tumanggi si Hank. Pakiramdam daw niya na kapag hinawakan niya iyon, sobrang lambot nito kaya baka ayaw na niyang bitawan. Pagkatapos, oras na para sa malaking pagpapakita ni Kunan. Nagpaalam siya sa mga propesor at nagtungo upang salubungin ang kanyang pagod na mga kliyente. Samantala, pinag-usapan ni Saf at Safi kung gaano kaganda ang takbo ng mga bagong estudyante. Nakapagtayo si Kunan ng isang napaka-epektibo at kumikitang negosyo. Maayos ding nakakatayo si Reyes sa sarili niyang paraan, at kumikita na rin ng disente sina Hank at Rhea mula sa kanilang mga eksperimento kasama si Kunan. Dahil dito, mukhang napaka-promising ng advanced class ngayong taon. Gayunpaman, sigurado si Saf na hindi magtatagal ay kikilos na ang mga kalabang grupo. At habang sinasabi niya iyon, dumating ang tatlong babaeng matagal nang nagmamasid kay Kunan, naghahanap sa kanya. Nang malaman nilang nakaalis na siya, humingi sila ng paumanhin sa panggugulo at agad na umalis. Samantala, ipinakita na ni Kunan ang kanyang bagong produkto sa mga kliyente, at mukhang sabik silang lahat na subukan ito. Kaya nagpareserba silang lahat para sa mga sesyon sa hapon. Matapos asikasuhin ang lahat ng reservation, naghanda si Kunan na magpahinga sandali. Bigla niyang naamoy ang pamilyar na amoy ng bacon na niluluto ni Hank gamit ang fire magic, ang bacon na ipinagawa niya rito. Kaya gumawa siya ng hagdang tubig pababa dahil nais niyang tingnan kung kumusta na ang ginagawa nito. Sa kasamaang palad, nasunog na naman ni Hank ang bacon, tulad ng mga naunang pagtatangka. Sinabi niyang nahihirapan talaga siya dahil ngayon lang niya ito ginagawa. Sinubukan siyang payuhan ni Kunan at ipinaalala na mas masarap ang bacon kapag niluluto sa mababang init na tuloy-tuloy. Naiintindihan niyon ni Hank, ngunit mahirap daw panatilihin ang fire magic sa pare-parehong init sa mahabang oras. Dahil dito, napaisip sandali si Kunan, ngunit agad din siyang natauhan at sinabi kay Hank na ipagpatuloy lang ang pagsubok hanggang masanay siya. Pagkatapos, pumunta siya kay Rhea upang tingnan ang kalagayan ng eksperimento nito sa paglipad. At bagaman natutunan na ni Rhea kung paano umangat sa ere, hindi pa niya alam kung paano manatiling lumilipad. Kaya muli siyang bumagsak sa lupa. Sa kabutihang palad, dumating si Kunan sa tamang oras at nasalo si Rhea gamit ang isang waterbed. Sinabi niya kay Rhea na mas mabuting matutunan muna nitong magpalutang bago muling magpalipad sa sarili sa ere. Pagsapit ng tanghalian, hiniling ni Kunan sa chef na gawing sandwich ang bacon na niluto ni Hank. Ginawa naman ito ng chef, ngunit nagtanong siya kung sigurado ba si Kunan, dahil sobrang sunog ang lahat ng bacon na dinala nito. Sinabi ni Kunan na ayos lang iyon dahil sayang kung masasayang ang pagkain. Ngunit kailangan ding tiisin iyon ni Hank, dahil siya ang nakasunog ng bacon. Nagtanong si Rhea kung maaari rin siyang kumuha ng sandwich dahil gusto niyang makatipid sa gastusin sa tanghalian. Pinayagan siya ni Kunan at sinabing maaari siyang sumama. Pagkatapos ay nakasalubong nila si Reyes, na nais ding makisalo sa libreng pagkain. Kaya sabay-sabay silang umupo upang kumain. Sa kasamaang palad, labis nilang minamaliit kung gaano kasunog ang bacon, at halos mabulunan si Reyes habang kumakain. Samantala, naghihintay ang tatlong babae sa pagbabalik ni Kunan mula sa kanyang tanghalian. Nang sa wakas ay bumalik siya, agad silang lumapit dahil nais nila siyang makausap. Ngunit pinagsabihan sila ng ibang kliyente dahil sumisingit sila sa pila at pinapanta sila sa hulihan. Humingi sila ng paumanhin at magalang na naghintay sa pila. Nang dumating ang kanilang turno, sinabi nilang may nais silang itanong. Ngunit napansin nila ang bagong anunsyo ni Kunan tungkol sa kanyang espesyal na unan. Pagkatapos ipaliwanag ni Kunan ang tungkol sa espesyal na unan na kanyang dinisenyo, nakalimutan ng tatlo ang kanilang pakay at nagpas siyang umarkila ng ilang oras na tulog kasama ang buong pakete. Samantala, bumalik si Hank sa kanyang eksperimento sa bacon. Tulad ng payo ni Kunan, mas pinagtuunan niya ngayon ng pansin ang pagpapanatiling mababa at kontrolado ang init ng apoy. Kasabay nito, nagsasanay si Rhea na patatagin ang kanyang pagpalutang sa ere.
Si Reyes naman ay gumagawa ng panibagong batch ng banal na mga halamang gamot. Natutuwa si Safi dahil mukhang maayos ang takbo ng lahat. Ngunit sinabi ni Reyes na hindi pa rin niya nauunawaan kung paano makatutulong sa pag-unlad nila bilang mga salamangkero ang pagpapakitaan sila ng sariling pera. Ipinaliwanag ni Safi na sina Reyes at ang iba pang salamangkero ay malamang na buong buhay na gumagawa lamang ng mga eksperimento mula pagkabata, at sinwerte silang suportahan ng kanilang pamilya. Ngunit sa tunay na mundo, maaaring dumating ang panahon na mangailangan ng pera ang isang salamangkero. At kapag nangyari iyon, maraming tusong tao ang handang samantalahin sila. Naintindihan na ngayon ni Reyes ang layunin ng patakarang iyon, at natuwa si Safi nang marinig iyon. Ngunit bigla niyang naalala na nagsimula na ang panahon ng recruitment. Kaya tinanong niya si Reyes kung may lumapit na ba sa kanya. Sa kanyang gulat, sinabi ni Reyes na wala ni isang lumapit sa kanya. Ganito rin ang nangyari kina Kunan at sa iba, na ikinagulat ni Safi. Sigurado siyang magiging sabik ang iba't ibang paksayon sa pagre-recruit ng mga bagong kasapi. Sa totoo lang, nagpadala nga ng mga recruiter ang mga paksayon, ngunit ang mga ito ay kasalukuyang natutulog, kaya wala silang ideya kung bakit natatagalan sila. Kinabukasan, nagtipon sina Kunan at ang iba pa para sa tanghalian upang pag-usapan ang tungkol sa mga paksayon. Ayon sa narinig ni Reyes, ang mga paksayon ay mga organisasyon ng mga estudyante sa advanced class. Kabilang sa mga ito, ang tatlong pinakamalaki ay ang Ability Faction, Harmony Faction, at Rationality Faction. Para silang samahang nagtutulungan ang mga salamangkero, lalo na sa mga eksperimento na nangangailangan ng maraming tao. Ngunit ang iniisip lang ni Kunan ay ang posibilidad na makatrabaho ang maraming babaeng humahanga sa kanya. Pinapayagan ang mga estudyante na pumili kung aling paksayon ang nais nilang salihan, o kung nais ba nilang sumali. Nagpasya si Hank na subukang sumali sa Harmony Faction, ngunit hindi pa sigurado ang iba kung alin ang babagay sa kanila. Sa ngayon, iminungkahi ni Kunan na kainin na lang muna nila ang bacon sandwiches para sa araw na iyon. Mukhang ipinagmamalaki ni Hank ang sarili dahil hindi niya nasunog ang batch ng bacon na iyon. Ngunit nang tikman ng lahat, bagaman hindi sunog ang bacon, napakasama pa rin ang lasa dahil sobrang alat. Kaya kailangan pang paghusayin ni Hank ang paghahanda nito. Kalaunan, nalaman ng mga pinuno ng iba't ibang paksayo na ang kanilang mga recruiter ay buong araw lang palang natulog kahapon imbes na mag-recruit. Dahil dito, nagpasya sila na mismo ang maghanap. Nagkataon namang nagkita-kita sila sa pasilyo ng paaralan. Pagkakita pa lang nila sa isa't isa, agad nilang naunawaan na pare-pareho silang naroon upang subukang i-recruit si Kunan. Upang maiwasan ang alitan, nagpasya silang maglaro ng isang simpleng laro upang magpasya kung sino ang unang makakausap kay Kunan. Samantala, sa hardin, patuloy na nagsasanay si Hank sa kanyang paraan ng pag-ihaw. Ngunit nagsisimula na siyang mapagod dahil matagal na niya itong ginagawa ng tuloy-tuloy. Gayunpaman, ipinaalala ni Kunan na siya ang nagbabayad sa lahat ng karne na nasusunog ni Hank, at siya rin ang nagbibigay ng sahod dito upang gawin ang mga eksperimento. Kaya wala itong karapatang magreklamo. Hindi makapagtalo si Hank dahil totoo ang lahat ng sinabi ni Kunan, kaya ipinagpatuloy na lang niya ang trabaho. Samantala, sinuri ni Kunan ang pagsasanay ni Ria. Ipinakita ni Ria na natutunan na niyang magpalutang sa ere. Natuwa si Kunan sa kanyang pag-unlad, ngunit oras na upang gawin ang susunod na hakbang. Gumawa si Kunan ng isang bula ng tubig sa paligid ni Ria at hiniling na subukan nitong lumipad. Ang bula ang magsisilbing proteksyon sakaling mabangga siya sa mga gusali habang nagsasanay. Humanga si Ria sa bilis ng paglikha ni Kunan ng ganitong uri ng protection na spell, at napagtanto niyang lagi pang may puwang para sa pag-unlad. Sa kanilang bayan, kinilala si Ria bilang pinakamahusay na salamangkero dahil sa lakas ng kanyang mga spell, at ipinagmamalaki niya iyon. Ngunit ngayon, malinaw na malayo pa siya sa husay ni Kunan. Sa ngayon, kailangan niyang pagbutihin ang sarili upang kumita ng pera at mabayaran ang kanyang pamilya na nagsikap mag-ipon upang maipadala siya sa paaralang ito. Handa na sana siyang lumipad, ngunit bigla niyang narinig ang isang malakas na pagsabog sa di kalayuan. Pareho nilang nakita ni Kunan ang tila isang labanan ng mahika sa kabilang panig ng mga puno. Ang naglalaban ay ang tatlong pangunahing pinuno ng mga paksayon. Sabik silang makuha ang karapatang maging unang makakausap kay Kunan.
Kaya inilalabas nila ang kanilang pinakamalalakas na spell habang sabay na nagtatanggol sa mga atake ng isa't isa upang makita kung sino ang tatagal. Walang ideya sina Kunan at Rhea kung bakit may labanan doon, ngunit para kay Kunan, mukhang masaya ito kaya nais din niya itong subukan balang araw. Samantala, patuloy pa ring pinapahusay ni Hank ang kanyang paraan ng pagluluto gamit ang fire magic. Iniisip niya kung dapat bang taasan o babaan ang init upang makakuha ng mas magandang resulta. Ngunit biglang lumitaw si Kunan sa likod niya at sinabi na nadidismaya siya sa sobrang limitado nitong paraan ng pag-iisip. Sa ngayon, ang ginagawa lamang ni Hank ay pataasin o pababain ang init ng apoy, na ayon kay Kunan ay napaka-boring. Pumayag lamang si Kunan na panduhan ang eksperimento dahil nais niyang makita ang malikhaing paggamit ng fire magic. Kaya sinabi niyang dapat mag-isip si Hank ng mas malawak kung nais niyang malampasan ang problemang ito. Biglang tinawag ni Soph si Kunan at hiniling na agad siyang gumawa ng waterbed para sa isang propesor na matinding kulang sa tulog. Kaya gumawa si Kunan ng hagdang tubig at umakyat sa bintana upang tumulong. Nang makita ni Hank kung paano ginamit ni Kunan ang mahika upang gawing solidong hagdan ang likidong tubig, napagtanto niyang hindi niya palubos nagagamit ang potensyal ng fire magic. Oo, kaya niyang kontrolin ang init ng apoy, ngunit kaya rin niyang baguhin ang kulay at maging ang amoy nito. Dahil dito, nagkaroon siya ng magandang ideya. Walang dahilan para hindi siya makalikha ng apoy na may amoy na angkop para sa bacon. At kung lalawakan pa niya ito, maaari pa niyang bigyan ng kakaibang lasa ang karne gamit ang ganitong paraan. Kaya naghanda siyang subukan ito sa huling pagkakataon. Ngunit bago pa siya makapagsimula, nilapitan siya ng isang miyembro ng Harmony Faction at tinanong kung nais niyang sumali sa kanilang grupo. Samantala, isinasagawa ni Rhea ang kanyang unang flight test. Ngunit mas mahirap pala ang paglipad kaysa sa inaasahan niya dahil paulit-ulit siyang bumabangga sa mga gusali. Sa huli, bumagsak siya sa lupa. Habang nagpapagaling, nilapitan siya ng recruiter mula sa Rationality Faction at sinabi na kung nais niyang lumipad, hindi niya dapat kontrolin ang hangin. Sa halip, dapat lamang niyang gabayan ang daloy nito sa paligid ng kanyang katawan. Nang makita ng mabuti ni Rhea ang babae, agad siyang nabighani rito. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon muli ang grupo para sa tanghalian gaya ng nakasanayan. Sa kanilang gulat, napakasarap ng mga sandwich sa araw na iyon. Kaya binati nila si Hank sa mahusay nitong pagluluto. Binanggit ni Kunan na maaari na ring subukan ni Hank ang pagluluto ng iba pang pagkain bukod sa bacon ngayon na naperpekto na niya ang paraan. Ngunit naunahan na siya ni Hank sa ideyang iyon. Ipinakita niya kay Kunan ang isang malaking bandeja ng iba't ibang karne na perpektong naiho. Para kay Kunan, kahanga-hanga ito, ngunit may isang problema, walang paraan para maubos nila ang lahat ng iyon. Nang banggitin niya ito, napagtanto ni Hank na medyo nasobrahan siya. Sa kabutihang palad, naibenta nila ang karne sa chef dahil maganda ang kalidad nito. Dagdag pa rito, maaari itong maging personal na modelo ng negosyo ni Hank, kaya sa wakas ay makakakita na siya ng sariling kita. Habang naglalakad sila sa pasilyo, tinanong ni Reyes si Rhea kung natutunan na ba niyang lumipad. Kinumpirma niya ito, ngunit malaking tulong daw ang payo ng isang upperclassman. Masaya si Kunan sa balitang iyon dahil kung masasanay si Rhea sa paglipad, maaari niya itong gamitin upang magsimula ng sariling surir service. Labis itong ikinatuwa ni Rhea. Dagdag pa niya, inimbitahan siya ng upperclassman na iyon na sumali sa Rationality Faction, at balak niyang tanggapin, ngunit hindi dahil sa tingin niyang cute ang babae o ano paman. Kalokohan iyon. Habang pinag-uusapan nila ito, sinabi ni Hank na inimbitahan din siya ng Harmony Faction. Si Reyes naman ay inimbitahan ng Ability Faction, ngunit hindi pa siya sigurado kung tatanggapin niya ito. Nang malaman ni Kunan na lahat sila ay may imbitasyon, nagtaka siya kung bakit siya lang ang walang natanggap. Ngunit ipinaalam nila sa kanya na siya nga ang sentro ng atensyon ngayon. Sa katunayan, ang mga pinuno ng tatlong paksayon ay patuloy pang naglalaban para makuha ang karapatang imbitahan siya. Nang matapos ang labanan, idineklara ang Ability Faction bilang panalo, pumangalawa ang Harmony Faction, at pumangatlo ang Rationality Faction. Dahil si Bale ang unang makikipag-usap, nagpasya siyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na hakbang, tinawag niya ang pinakamagandang babae sa kanilang paksayon upang subukang akitin si Kunan.